Last time, na-review natin yung 8-cap na broker. And nakita natin na super okay talaga sila. So ngayon, create tayo na account mo, step by step, straight to the point, no BS, no fluff. G? Okay, gawa tayong account. 8-cap, 8-cap, 8-cap. Ayan, tapos ito, create an account. Sige. So, I think yung pinili ko lang is create using Gmail account. No? Okay. Oh, sabi ko, hindi mo na magta-trading view, pero pwede natin try next time. Ngayon, MetaTrader 5 muna tayo. So, standard or raw? Standard. Kasi usually daw ng audience natin ay mga bago lang, mga newbies. Kaya okay sana kung 500:1. Basta alam mo lang yung, basta alam mo lang yung risk management mo. No, yung risk management plan mo. Kasi kung wala kang risk management plan, I suggest dito ko lang sa mga babang leverage para hindi ka basta-basta. Okay. So, next. So, sige, nagpapareview rin sila sa Trustpilot. Ayan. Sige. Check lang ng check. Ayan. Okay. So, meron tayong front, meron tayong back. So, check natin yung back. Back. So, ito, front. Yan. Okay. So, I think okay na, no? Done. Proof of address. Utility bill. Okay na. Yan. Done. So, check natin kung okay na. Mas mahirap kapag yung mga ibang platforms yung pag-depositan, diba? Yung mas maraming egg. So, yun. Nag-submit ako ng bank statement. Tapos, kinabukasan naman, approve na agad. So, great news, your capital is now approved. Ayan. So, deposit na tayo. Let's G. 8-cap client portal. Okay, ito ata. Continue with Googles. Alright, so hindi tayo ngayon sa portal natin. So, check natin yan. So, ito yung account natin. Ayan, deposit. Pwede tayo mag-deposit. Try natin to local bank deposit. No, actually, ito, Visa and Mastercard, pwede naman. Kung gusto nyo, try natin ha. So, yan. So, pwede yan. PayPal, debit, or credit card. Pwede dito kayo mag-deposit. Try natin. Ito, I think pwede rin dito, no? Try lang ha. Check lang natin ha. Para ma-tour ko na rin kayo dito sa interface. Pinaka-home nila. Ayan. So, I think mas madali ito. Pwede nyo i-try ito kapag card. Isa PayPal yung tinry natin, no? Isa pa. Try natin. Ayan, BTC ito. I think ito yung pinakamadali kung meron kayong mga crypto. And then, bank wire transfer ito naman kapag ayan. So, I think i-deposit mo pa to dun sa National Australia Bank. So, hindi yata ito pwede sa atin. Pa tayo. Local bank. Ito, try natin. Yan, $50 muna. Ayan. So, may GrabPay. Ito, try natin G-Shock. Invalid bank. Ba't kaya ganun? Try natin yung Maya. Yan, try natin Maya. Parang ganun pa rin, no? Invalid bank pa rin. Grab. Invalid bank. So, baka mali mong natin. So, pag may mga katanungan ka, para hindi mo na kailangan maghanap ng kung sino, pwede doon sa kanina, no? Pwede natin try ulit sa, kunyari, eto, I think ito pwede to. Philip. Ba't may Philip? Baka ito yun. Ayan. So, ito. So, pwede mo itanong dito. Diba? Pag may mga katanungan ka, yan, 8-cap support. And, ito, baka ito yun, fail. Try natin itong Philip. Ayan, so 100 USD. Try natin 100 USD. Ayan, so ito nga yun, no? 100 USD is 5.7. Click on pay now. Okay. Sige, so try natin. Sige, isa-isay natin to. BDO. Try natin BDO, internet banking. Agree. Send instructions via email. Ayan. So, may ganun-ganun pa. So, very manual pa siya, no? So, siya yung parang pagka-click mo, dire-diretso na siya doon sa video app mo or anything. So, ima-manual mo siya. Then, ayan. So, payments may process 30 minutes to an hour. Check. So, sana yung automatic na. Tagalin natin. Back.
Try natin BPI. Ayan, try natin. Is repurchase. Okay, try natin ulit. Philip. Parang ito na yung tama, yung Philip. Hindi ko alam ba't Philip yan. Wash out na lang sa 8 cap, no? Double check na lang. Sige, try natin BPI. Okay? Select. Ayan, ito rekta. Mas okay to. Dito tayo. So, be safe. Wala muna kayong titignan dito. Safe tayo. Login. Pili ka lang sa account mo. Ayan, so napili ko na. Ayan na, enter your one-time password. Ayan. So, meron lang 12 pesos na fee kapag BPI. Usually pala, nagkaka-problem to kapag sinasabi nila na meron ka ng max allocation or max sent out something. So, ang pwede mong gawin ay pumunta ka lang sa BPI app mo tapos ayusin mo lang yung mga limits mo. So, parang kailangan lang doon na meron kang pwedeng load something online. Palitan mo lang, lagyan mo lang ng extra kung magkano yung max mo. Pwede 20, 30, 40, 50, depende. Okay, so ayan. Nag-deposit na ako. Check natin kung okay ba siya. Ayan, mukhang okay naman. Finish natin. Mabilis na yung deposit. So next natin, meron tayong 100 USD. Congrats! Pwede na mag-trade. Sige, try natin GCash. Kaya lang wala talaga naman GCash ko. Teka, double check natin. On account. And try nga natin dito yung GCash. GCash bills pay. So pwede over the account. Ito more. Ito di ko alam kung GCash bills pay or GCash. Check na natin itong GCash. Pinakadulo. Continue. Ayan. So ito mas madali. Try nga natin. Madali rin GCash, BPI. Ang ayaw ko lang yung manual yung kanina, no? Yung BDO. Hindi ko lang alam sa ibang banks. Pero yung BPI, GCash, okay na okay. Check natin kung okay na. So, ganun lang kadali. At meron na tayong $200. Yes. So, next naman natin gagawin dito sa review natin is magte-trade na tayo. Sakto. Sa Monday today, trade muna tayo. Tapos, ayan, pasok natin sa MT5. Dito sa phone natin yung 8cap account natin. Nasa email ang ating login, password, and ang server. Ayan, so check nyo lang sa email nyo. So, ngayon, punta na tayo sa MetaTrader 5. So, dito tayo ngayon sa MetaTrader 5 and okay na, nandito sa email natin yung account login details natin. Ang gagawin natin is, punta lang tayo sa settings, no? Settings yan, dito sa lower right. Tapos, ayan, yung new account. Ayan, punta ka lang sa new account na nakalagay. Ayan, new account. And then, lagay mo lang yung company or server name. So, ang server natin na 8cap Global Live. 8cap. Yan. 8cap na lang muna. So, 8cap Global. Ayan, Global Limited. So, 8cap Global Live. Tapos, login details natin. Ayan, nandito. Ayun na. So, pumasok na ang ating $200. So, double check natin. Una, ang mga spreads. Yan. Try natin mag-buy lang muna. Sige, buy. So, 0.01 lang muna. Buy tayo. Ayan, one-click trading tayo. Sige. Buy. Ayan. So, sobrang unti lang na. Ay, check natin sa 1 minute para makita nyo yung spread. So, yan. So, halos, ilan nga ulit? Nasa 1 pip ang spread niya. So, okay na okay lang. Try natin sa favorite nyo. Sa XAUSD. Yan. Actually, yung XAUSD, maganda yung spread niya. Nasa 1.3 lang or 13 dito nakalagay, no? So, click natin, chart. Ayan. So, nasa 1 minute time frame tayo para kitang-kita talaga natin yung spread. Ayan. So, buy tayo. Check natin. Ano ba to? Pababa. Sige, try natin mag-sell. Try lang natin. Okay, so sell tayo. Ayan. So, ang ganda. Actually, ang ganda kung saan siya mismo, doon lang din siya nag-buy. Okay, so maganda ang spread nitong 8cap. So, approve na. So, overall, 8cap is well-regulated and a very trustworthy broker. Sobrang okay siya sa mga traders, lalong-lalo na yung mga day traders and yung mga scalpers na gusto talaga ng fast executions and low spreads.
So yun lang, if may mga broker ka na gustong pang i-review natin, comment mo lang yan sa baba. And also, if you want to open an account with 8cap, ayan, may link tayo dyan sa baba. See ya sa next video.